Hello Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung naka-resonate po kayo. Thank you. First message ni Virgo, we have the Moon, Angel of Dreams, Virgo. Importanteng mag-pay attention kayo around this time, sa inyong mga panaginip, kasi maaaring gabayan sa iyo ng universe, and maaaring yan ay sagot sa dasal mo. No? Maaaring humihingi ka ng gabay, humihingi ka ng direksyon, kaya dinadaan ng universe sa panaginip mo yung mga mensahe para sa iyo or sagot, no, sa iyo. Pwede rin na si Moon kasi this is also about intuition. So, pay attention din kayo sa intuition ninyo, sa mga intuitive messages, intuitive nudges na nare-receive ninyo. Trust them kasi gabayan sa iyo ng universe. Okay? What else? We have Queen of Pentacles, napakaganda. Kasi maswerte kayo ngayon pagdating sa money, career, and finances. Kasi si Queen of Pentacles, this is abundance and prosperity energy. Pwede na magkakaroon kayo ngayon ng financial comfort, no? Maaari na merong mga perang dadating or opportunities, no? At ang mga opportunities na to, this is not just simple opportunity, but this could be lucrative opportunities na po pwedeng dadating sa inyo, no, na maghahatid ng or magdadala sa inyo ng medyo malaking pera, no, po pwedeng ganun ang ganap. Kaya good luck sa'yo. At pwede rin na ang iba sa inyo rito ay talagang masipag, no? Sobrang masipag sa pagtatrabaho. Well, si Virgo, ano talaga kayo, workaholic kayo, 'di ba? Pero yung kasipagan ninyo, that is what's going to bring you as well that financial prosperity and abundance, no? What else? We have Nine of Pentacles. Holy moly. Look at this. Comfort and comfort. Napakaswerte ninyo sa ngayon, pagdating sa inyong kaperahang aspeto, trabaho, career, business, depende sa kung saan manggagaling ang mga perang ito. But definitely, yung financial comfort na ito, no, galing ito sa pinaghirapan mo, galing sa pinagsikapan, pinagtiyagaan, 'di ba? Whether that is in business, whether that is in your career, sa trabaho ninyo. At eto na, makukuha mo na yung bunga ng inyong pagsisikap. Marireceive mo na yung reward mo, no, sa pagiging sobrang masipag. Eto na yon, no? So maybe this is a big amount of money coming in, no? Kaya magkakaroon na kayo dito ng financial comfort, magkakaroon na kayo ng financial freedom, pwede rin na talagang pati luxury, no? Na matagal na ninyong gusto din na ma-experience. Ngayon, may experience mo na. So, pwedeng may ganong ganap dito for some of you, no? Possible then Virgo, na ang iba sa inyo is going to start to build, no, a strong foundation pagdating sa inyong kaperahang aspeto. Kasi this could be a big amount of money na dadating. So what else? We have Nine of Cups. Wow, Virgo, claim na. I-claim mo na ito. Write it down in the comment section below that you're claiming this para maselyuhan nyo na, no? Yung mga magagandang energies na to. Look at this. Si Nine of Cups, this is wish fulfillment energy. So, meron ditong wish kayo or wishes that are coming to fruition, no? Kung ano man ito na sa tingin ng universe, it's about time na para ma-experience nyo na to. Hinihingi ninyo, heart's desires ninyo, so ito na yun. Pwedeng ibigay na yan sa'yo. Hindi lang yan, hindi lang nagtatapos sa pag-fulfill ng inyong mga wishes. Dito ang ibibigay sa iyo ng universe. But there's a lot of blessings, katulad na lamang ng
pagiging in love. Ang iba sa inyo, if you're still single, maybe now is the time that you're going to fall in love. Magkaka-love life na kayo. And hindi lang yan, financial and material success also is coming your way. Meron ditong financial blessings talaga at material blessings na dadating din sa inyo. So, depende sa inyong sitwasyon. But yes, sana para ito'y tuluyan ang makapasok sa buhay ninyo, project positivity. Tanggalin mo kung ano man ang mga negativity na nasa isip mo, nasa damdamin mo, 'di ba? Tanggalin mo na 'yan, okay? Para hindi mo masabotage ang kagagandang energies na 'to. Okay? Kasi this is really going to be very very abundant, very prosperous kayo na meron kayong pagkakataon to experience that prosperity and abundance sa buhay mo. Siksik-liglig umaapo ang mga biyayang dadating. Kaya, i-attract nyo na to, by projecting positivity. Okay? Remember, positive will attract positive, will attract good things katulad nito. Pero kung ang pinoproject ninyo negativity, wag nyo nang asahang lalapit ito sa inyo. Okay? Kaya dapat malinis ang isip ninyo, ang damdamin ninyo, just feel positive, just feel abundant and prosperous, think abundant and prosperous para lahat ng biyayang ito ay dumating na sa buhay mo. Okay? And by the way, I would like to say hi and shout out po sa ating beloved channel member na si @jonapayuyuyahoo.com, Clarice I453. Hello po sa inyo at maraming salamat po sa inyong support. So, we have, be the best version of yourself and start today. Okay? It's time for you to thrive. It's time for you to shine, it's time for you to evolve into the best version of yourself. At ngayon na, gawin nyo na yan sa ngayon. Do not wait for tomorrow. Do not wait for a day after tomorrow or kung kailan pa. Start being the best version of yourself sa ngayon. So, what else? We have your path may be bumpy, but this will alter soon. Ayan. Maaari ng iba sa inyo nakakaranas ng mga problema, nakakaranas sa ngayon ng mga, challenging situations. But, wag kayong mag-alala. That's part of life. That's part of your soul's journey. May purpose ang lahat. May purpose ang lahat. Kaya yung mga problema or mga challenges na maaring na-encounter ninyo sa ngayon, parte yan ng soul's journey mo. Kaya just embrace it. Just embrace it. Tsaka hindi ibibigay sa iyo yung problema na hindi mo din kayang solusyonan. Kayang-kaya mo yan, kaya yan ang dumating sa buhay mo. Okay? But hindi rin ibig sabihin na merong problema, merong sitwasyon na nahihirapan kayo, ay susuko na kayo. 'Di ba? Isipin nyo na lang na lahat may rason yan. The universe has a reason for that kung bakit binibigyan kayo ng problema. Alright? Kasi may kailangan kayong matutunan. May kailangan kayong matutunan na magagamit ninyo in the near future. Alright? Para maging easier ang pagharap ninyo sa mas mabigat, sa mas mahirap na sitwasyon in the future. Kasi walang smooth sailing, na journey sa buhay natin. Lahat at some point, meron tayong mararanasan na lubak-lubak katulad nito. Okay? Pero yun nga, huwag kang mag-alala. Kasi wala namang permanente sa mundo. Everything changes. Everything evolves. Diba? Kaya pati yung problema mo, pati yung mga bumpy roads na pinagdadaanan mo sa ngayon, huwag kang mag-alala. Malalagpasan mo din yan. Okay? Kailangan mo lang na magtiwala sa divine. Magtiwala ka sa kanyang plano. Lagi kang magdasal, ask for guidance and protection. And magpatuloy ka lang. Okay? At makakarating ka din sa ginhawa. 'Di ba? Ang daming kaginhawaan diyan ang naghihintay sa iyo. You came to serve.
Yan, this is your purpose. This is your mission in life sa ngayon, ano? Kumbaga, you are here to be of service to the people, 'di ba? You are here to be of service of the humankind. Ito yung mission mo sa ngayon. No, in any way, shape, or form, papaano mo man gagamitin ang iyong mga talents, skills, or spiritual gifts, However, you can use that para kayo ay makapagsilbi, makatulong sa maraming tao. Tinatawagan na kayo sa ngayon, na ito yung inyong mission. This is your purpose right at this time. Good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.